Hindi po tama ito. Grabe. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na Grabe. gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan Grabe. kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang hirap maging witness, ang hirap magsalita sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Mukhang mababaliktad po dito ang 18 Marines, no? Kung sino pa yung gustong ayusin ang ating bansa, sila pa yung nalalagay sa peligro. At eto mga Lodi, ang pinaka-idol ng mga loyalistang tanso na tagapagtanggol ni Bongbong Marcos Jr. at ni Romualdez. Nagsalita na po kasi siya. Eto po ay nakakagimbal ang mga sinabi ni Ombudsman Remulla. Makidlatan sana ang mga sinungaling. It appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Ang ibig sabihin nito mga Lodi, isisingit na naman sa script si Tatay Duterte kahit nandun na po siya sa dahig. Grabe, makonsensya ka naman, Ombudsman Remulla. Kawawa naman yung matanda sa'yo. O taong bayan, kayo ba? Maniniwala kayo na itong ginawa ng 18 Marines sa pagdeliver ng mga mali-maletang pera nangyari daw po sa panahon ni Tatay Duterte o kay Speaker Velasco? Good luck sa'yo, Tatay Duterte. Mukhang kasali ka na naman sa script. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Kung maalala nyo mga idol, pinatawag po ng NBI at pinasumpina po itong 18 Marines. At ito nga po yung nangyari mga Lodi. The Ombudsman Ano po has natin? deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power to investigate matters, motu proprio. And so, please don't be of the impression na all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines, no? Klaro naman doon sa sinabi nito, attorney yata po ng NBI to. Pwede daw nagkakamali ha. Biruin nyo, yung gusto pong magsalita o maging witness, ukol nga po dito sa mali-malitang pera na pinamudmud po sa mga congressman, senators, sa lahat po ng mga nakinabang nitong malitang pera ng bayan. Mukhang sila pa po ang gustong imbestigahan nitong NBI. Para po maliwanagan po tayo mga Lodi, hindi na po natin pahabain, ito po ang nangyari. Kasi yung 18 Marines pa yata, ang gusto po nilang isa-isahin, tanungin, imbestigahan, na dapat po sila po ang mas pinoprotektahan dahil nanganganib po ang buhay nito. Panoorin po natin ha. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Hindi po tama ito. Grabe. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na Grabe. gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan Grabe. kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang hirap maging witness, ang hirap magsalita sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Mga Lodi, akala ko ba makukuha ang hustisya kapag si Marcos Jr. ang naging pangulo? Paano magsasalita ang mga tao kapag nakakita sila ng gantong mga kabulustugan, mga kwakurakutan? Kung sino pa yung nagsasalita, sila pa yung nadidiin. Biruin nyo ha, isiniwalat yung mali-malitang pamumudmud ng pera sa kongresista, sa senador, sa lahat po ng mga nakinabang dito. Pero bakit sila po ang parang may kasalanan ngayon? O ito pa mga Lodi. O pakinggan nyo mabuti ha. Puro mga abogado po ito. Customary sa mga NBI investigation na sinasapina yung mga nagsusumbong at yung mga isinusumbong. Hindi katulad ng nangyari kahapon Grabe. sa NBI with the 18 Marines na sila lang yung inimbestigahan at gusto pa silang interviewin isa-isa sa isang kwarto. Kasi ganito yung nangyari mga Lodi ha. Diba marami po silang dinawit na mga sangkot dito po sa pagdideliver daw po di umano ng 18 Marines na mali-malitang pera kay Saldico, sa bahay po ni Speaker Romualdez, bahay po ni Bongbong Marcos Jr., sa lugar po nila dyan sa Ilocos, kasama pa yata dyan si Sandro Marcos, sila Senator Tulfo, meron din daw po Laila de Lima, Trillanes. Pero bakit yung 18 Marines po yung inyong iniimbestigahan? Di ba dapat yung kinanta po nitong 18 Marines ang inyong tinatawag dyan sa tanggapan po ninyo, pinasapina ninyo?
Anong klase nangyayari dito sa ating bansa, mga idol? Grabe na to, garapala na. Hindi ba dapat inimbita nyo rin NBI yung mga isinusumbong lalo na? Sino ba yung mga isinumbong nila? Di ba sila Romualdez, sila Zaldico, sila Comelec Chairman George Grabe. Garcia, Ano nangyari sila na? Trillanes, sila Laila de Lima, sila Erwin Tulfo. Di ba nakapangalan sila sa affidavit? Ba't hindi ninyo sila imbitahan? Di ba customary na naghaharap-harap sila na may abogado tapos may hearing, tatanungin ninyo sila, hindi ba? Bakit yung 18 Marines lang ang inimbitahan ninyo para imbestigahan? Grabe Sila na lang to. ba ang gusto ninyong kasuhan? Kayo talaga, oh. Dapat iniimbitahan nyo rin yung mga malalaking tao. Untouchables na ba itong mga ito? Bawal na ba silang kasuhan? Porket senador ba sila? Porket congressman at malalaking pangalan at tao, hindi na natin sila kakasuhan? Hello! Tauhan sila ni Zaldico. Hindi na nga mahalaga kung marin sila o hindi. Basta sila yung taga-abot. Meron na tayong ebidensya para kasuhan itong mga malalaking isda na ito. Bakit hindi natin sila kinakasuhan? Bakit yung 18 Marines pa ang mukhang gusto nating kasuhan? Mukhang mababaliktad po dito ang 18 Marines, no? Kawawa naman tong bansang to, mga lodi. Kung sino pa yung gustong ayusin ng ating bansa, sila pa yung nalalagay sa peligro. At eto, mga lodi, ang pinaka-idol ng mga loyalistang tanso na tagapagtanggol ni Bongbong Marcos Jr. at ni Romualdez. Nagsalita na po kasi siya. Kasi nga po, mga lodi, sa tagal-tagal po nilang ginagawa po itong pagsisinungaling na to, nakagawa na po sila ng script. Eto po ay nakakagimbal ang mga sinabi ni Ombudsman Remulla. Makidlatan sana lahat ng mga sinungaling na mga politiko, hindi lang politiko, mga lodi, lahat po ng mga sangkot dito po sa flood control, ghost projects, mali-malitang pera, sila po dapat ay makarma. O, ito, pakinggan nyo mabuti ha. Ulitin ko, makidlatan sana ang mga sinungaling. There was a delivery done in the 18 Marines, supposedly Pakinggan nyo, ha? the joint affidavit of the Pakinggan 18 nyo. Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Oh, ang pagde-deliver daw po, nangyari daw po sa panahon ni Speaker Velasco. Ang ibig sabihin nito, mga lodi, isisingit na naman sa script si Tatay Duterte kahit nandun na po siya sa dahig. Grabe, makonsensya ka naman, Ombudsman Remulla. Kawawa naman yung matanda sa'yo. Alam na namin yan eh. Di ba lahat naman ng mga sinasangkot, tinadawit sa panahon ni Marcos Jr., ililink nyo po yan sa panahon ni Tatay Duterte. Memorize na po namin yan. Mahiya naman kayo. Wala na po bang ibang script na maisip? Yung puro Duterte na lang po ang nilalaman ng inyong utak. O, taong bayan, kayo ba? Maniniwala kayo na itong ginawa ng 18 Marines sa pag-deliver ng mga mali-malitang pera nangyari daw po sa panahon ni Tatay Duterte o kay Speaker Velasco? O bakit? Kailan ba naging speaker si Speaker Velasco? Di ba panahon ni Tatay Duterte? O ano pag gusto nyo isipin natin dyan? O di ba? Duterte na naman to. O pakinggan nyo pa. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. Oh, grabe What you naman. see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with. That this happened Oh, before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that showed that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. so hindi nyo na iimbestigahan yung dinadawit na sila Zaldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos Jr., Laila de Lima, Trillanes. Wala na, hindi nyo na idadawit yung mga senador na nabanggit dun po sa nakatanggap ng mali-malitang pera. Kasi hindi tugma yung sworn affidavit dahil sinasabi po ni Ombudsman Remulla yung iba po daw pong sinumit panahon daw po ni Lord Velasco. Ang kapal na mukha ni Ombudsman Remulla. Ginagamit yung kapangyarihan bilang ombudsman para malihis yung issue dito Pero hindi ba ninyo pwedeng talakayin yung mga nabanggit? Hindi ba ninyo pwedeng ipatawag dyan? Ha, Ombudsman Remulla?
Puro na lang pagtatakip yung ginagawa mo dyan sa iyong posisyon. Mahiya naman sana kayo. Pera ng taong bayan pinapasweldo sa inyo pero wala kayong ginagawa. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pera yun naman. Pera yun naman. Oh, pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Utang. It's a very reliable person telling me Relay. that picture was taken during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Parang inamin mo na rin na meron na talagang nangyayaring ganyang delivery ng maleta. Pero bakit wala kang ginagawang investigasyon sa mga dinadawit nitong mga 18 Marines na to, Ombudsman? Halatang halata na po talaga mga Lodi, wala po tayong mapapala dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kahit anong gawin yung pagtatago dyan, alam na namin na yung script ninyo papunta na naman yan sa mga Duterte. Tanungin nyo kaya yung mga tao dyan sa paligid ninyo, sige mag-survey kayo dyan, kung may naniniwala pa ba sa ginagawa nyong kalukuhan. Kayo na lang naglolokohan dyan. Alam na namin kung ano po talaga ang ginagawa nyo dyan sa inyong posisyon. Pinagtatakpan nyo kung sino man talagang tunay na may sala. Kasi kung totoo talagang ayaw nyo sa korupsyon, nung nabanggit tong mga taong itong involved na to sa pinagbibigyan ng mali-malitang pera, dapat pinatawag nyo na yan. Pinasampinan. Pero hindi. Ang 18 Marines sa pinasampinan nyo at balak nyong kaibistigan, isa-isa. Anak ng tinapay. Tapos sasabihin nyo, meron pang murder case. Ang kakapal na mga mukha ninyo. Paano magiging matapang ang isang witness kung ganito ang gagawin nyo sa isang nagsasalita? Hanggang dito lang po muna tayo mga idol. Nakakagigil na talaga tong administrasyon na to. Tagal po mag 2028 election, no? Para mapalitan na po, lalong-lalo na po itong ombudsman na to. Sipain po yan sa pwesto niya. Stay safe mga Lods and God bless you all. Good luck sa'yo Tatay Duterte. Mukhang kasali ka na naman sa script. Pero Duterte pa rin.